Ano nga ba ang tunog ng ulan? Para kay Teyang, ang pagpatak ng ulan mula sa bubong ng kanilang tahanan ay parang musika. Ngunit, biglang nag-iba ang pagtingin ni Teyang sa ulan at sa kanilang bahay nang makapunta sa bahay ng kanyang mga kaklase. Samahan ninyo akong tuklasin ang kwento ni Teyang sa ating tampok na kwento dito sa Mga Kwentong Chikiting. Ang kwentong ito ay pinamagatang Tik Tik Tikatik, kwento ni Chino Marlo M. Sayuno at guhit ni Bertha K. Marie S. de Mesa. Tik Tik Tikatik. Tuwing tag-ulan, masayang nanonood si Teyang sa mga nagsasayawan at nagtatalo ng patak sa mga dahon ng santol. Ang ibang mga patak ay lalangoy sa naglawang putikan. Pero mas madalas, may ibang inaabangan si Teyang. Ang mga patak ng ulan sa loob ng kanilang bahay. "Teyang, bilis! Paulan na!" Tawag ng kanyang ina kapag umitim na ang langit. "Eto na po, ina!" Sasagot si Teyang habang inaabot ang batya na ginagamit ng kanyang ina kapag naglalaba. Pagkatapos, alam na niya ang susunod na gagawin. Mabilis na dadalhin ni Teyang ang malalaking timba sa kusina. Maingat na ipapantay ang mga ito sa mga butas ng bubong. Kakarito siya sa paglalagay ng mga lumang lata sa sala. Tatakbo siya at aayusin sa kwarto ang mga tabong yari sa basyo ng mga galon. Sa katunayan, alam na niya kung saan ilalagay ang bawat timba, lata at tabo sa buong bahay. At pagkatapos, plop, plop, plop. Mula sa kinakalawang na bubong na may iba't ibang laki ng butas, papunta sa mga pangsalong, maliliit at malalaki rin, sunod-sunod ang pagtulo ng tubig ulan. Katabi ang kanyang ina sa kanilang lumang sofa, panonoorin naman ni Teyang ang ulan sa loob at labas ng kanilang bahay. Insalidum ay diway, dong-dong ay si Dong Ilay. Kakanta si Teyang habang itinatapon ang napupunong tubig sa mga lata, timba at tabo. Kunwari ay sumasayaw siya ng banga sa lidsid ng mga taga-Kalinga na natutunan niya sa kanilang dating tirahan. Siya nga pala, pwede kitang ipagluto ng pansit para sa inyong magkakaklase sa kaarawan mo. Ano sa palagay mo? Tanong ng kanyang ina isang maulang hapon. Tahimik na tumango lamang si Teyang. Isang taon na ang nakaraan mula nang umalis sila ng Kalinga dahil may trabahong inalok kay ama ang isang kamag-anak sa Amadeo, Cavite. Pero hindi pa rin nalilimot ni Teyang ang dating barangay. Mas malamig ang mga umaga sa bundok at kinikiliti ng hangin ang kanyang mga balahibo. Gayunpaman, may dala pa ring init ang araw sa balat. Tinutunaw ang antok sa bawat manggagawa at bawat bata sa pagsikat nito. Maagang lalabas si Teyang sa kanilang bahay na binayon. Maghihilamos sa drum ng tubig at magtatawag na ng mga kalaro. Anminis-sinis! Ito ang tunog ng mga patak ng ulan habang naglalaro at dumadaustos sa bubong ng kanilang bahay. Ibang-iba ang mga bahay sa kanilang bagong bayan kaysa sa Kalinga. Kapag bumibisita si Teyang sa bahay ng mga kaklase, napapanganga siya at nangangalay pa ang leeg sa katitingala. May ikalawang palapag ang bahay ni Bran. Malambot ang sofa nila at walang mga surot. Hindi gaya ng sofa sa bahay ni Teyang ngayon. Puting-puti at malinis ang kisame ng bahay ni Megan. Matibay ang mga yero ng bubong nito. Hindi gaya ng bubong ni Teyang. Iba-iba naman ang kulay ng mga pader ng bahay ni Sean. Hindi gaya ng mga pader sa bahay ni Teyang. Nakita ang pinagpatong-patong na hollow blocks. Siguro, hindi dinig ang malalakas na tikatik ng ulan sa malalaki nilang mga bahay. May mga kaklase rin naman si Teyang na may maliliit na bahay.
Ngunit wala sa kanila ang may bubong na nagpapakita ng pulupulong mga bituin. Ang mga maliliit na liwanag sa bubong ni Taeyang ay nagmumula sa mga butas na nagiging daanan ng liwanag kung maaraw at ng tubig kung maulan. Sana doon na lang tayo sa dati nating bahay, Ina. Sabi ni Taeyang nang minsang muling umulan. Hinaplos ng kanyang ina ang kulot na buhok ni Taeyang. Tiyak na babalik tayo doon. Pero sa ngayon, may trabaho si Ama dito. Pero hindi ganito ang kubo sa atin. Sambit ni Taeyang, nakaantabay ang mga mata sa isang latang malapit ng mapuno ng tubig. Mas ligtas po doon. Ligtas din tayo rito. Magluluto ang mami ko ng spaghetti at fried chicken bukas. Imbitahan ko raw kayong lahat. Anunsyo ni Mitzi sa klase isang hapon. Kaarawan kasi niya. At sa isang linggo, kaarawan naman ni Taeyang. Sabi ni siya na sabik na sabik. Iimbitahan mo rin ba kami? Ako? Gulat na sagot ni Taeyang. Hindi ko alam. Abala kasi si Ina kaya hindi pa ako sigurado. Hindi alam ni Taeyang kung ano ang dapat niyang gawin. Ano kaya ang sasabihin ng mga kaklase niya kapag nakita nila ang maliit niyang bahay? At paano kung biglang umulan? Kinabukasan, habang naglalakad na sila papunta sa bahay ni Mitzi, nagsimulang dumilim ang langit. Ayos ka lang ba, Taeyang? Tanong ni Bran. Mukha kang nag-aalala. Oh, wala ito. Ayos lang ako. Sagot ni Taeyang na hindi makatingin sa kaklase. Nawala naman ang pangangamba ni Taeyang nang makita niya ang malaking bahay ni Mitzi. Napanganga siya sa mangha at nagningning ang mga matang tumingin sa paligid. May nagniningning na sangasangang ilaw sa kisame ang malawak na bahay. Maliwanag na puti ang ilaw nito. Hindi katulad ng manilaw-nilaw na liwanag mula sa nag-iisang ilaw sa bahay ni Taeyang. Narinig niya sa mga kaklase na ito ay isang chandelier. Tanaw naman sa labas ng salaming pader ang mabulaklak na hardin. Bigla namang nagsimula ang pamilyar na pagtunog ng mga patak. Tik, tik, tikatik. Huwag kayong mag-alala mga bata, ligtas kayo rito. Hihintayin nating tumila ang ulan bago namin kayo pauuwiin. Sabi ng nanay ni Mitzi habang naghahain ng pagkain. Naalala ni Taeyang ang kanyang ina. Wala pa si Ama kaya mag-isa si Ina sa bahay. Mag-isa siyang kukuha ng mga lata, timba, tabo at malalaking palanggana. Mag-isa siyang mag-aayos ng lahat ng mga pangsalo ng patak ng ulan. Sabi ni Taeyang sa sarili. Parang hindi na nakamamangha ang malaking bahay ni Mitzi. Ang tanging nasa isip ni Taeyang ay ang makasama at mayakap ang kanyang ina habang nanonood ng pagpatak ng ulan sa loob ng bahay nila. Pakikinggan nila kung paanong ang bawat patak ay tila bumubuo ng maliit na orkestra. Sasabihan pa siya ng kanyang ina na mag-ingat at baka masagi ang mga timba. Palaro siyang maglalakad sa paligid nito habang umaawit. Insinali dumaay, ay, salidum ay. Tumayo si Taeyang at nagkunwaring tinitingnan ang matatayog na haligi ng bahay ni Mitzi. Unti-unti at sa maliliit na hakbang, naglakad siya patungo sa pinto papalabas. Nang mapansin ng mga kaklase niyang wala na siya sa silid kasama nila, nabuksan na ni Taeyang ang kanyang payong, handang tumakbo sa malakas na ulan. Hinipan pa ng hangin ang maliit niyang payong kaya tumikwas ito pataas. Ngunit hindi siya nagpapigil. Kailangan na niyang umuwi ngayon din. Naging ambon na lamang ang ulan nang nakarating si Taeyang sa bahay nila.
Ina! Sigaw niya habang nagmamadaling pumasok. Oh, anong nangyari, Teyang? Tanong ng kanyang ina. Yumakap si Teyang sa nagtatakang ina. Naayos ninyo po bang mag-isa ang ating mga lata, timba at tabo, ina? Sa sumunod na araw, nag-anunsyo si Teyang sa harap ng klase. Magluluto si ina ng pansit kabagan para sa aking kaarawan. Sana ay makarating kayong lahat sa aming bahay. Insalidum ay diway, dongdong ay sidong ilay. Insinaliduma ay salidum ay. Ang kantang ito mula sa Kalinga, na karaniwang inaawit tuwing may kasiyahan, ay isinasabay sa pagsasayaw ng banga sa litsid. Nang makita ni Teyang ang mga pangsalo ng tubig mula sa kanilang bubong, naalala niya ang mga banga na binabalanse ng mga babae sa kanilang tribo gamit ang ulo. May lamang tubig ang bawat palayok habang binabaybay nila ang kabundukan. Ang sayaw na banga ay nagpapakita ng ganda sa kilos ng mga babaeng taga-Kalinga at ang kanilang tikas sa pagbabalanse ng mga banga. Ang sayaw ay hahantong sa salitsid. Ang sayaw ng ligawan. Titipunin ng mga kababaihan ang mga banga at babalansihin ng isang dalaga ang patong-patong ng mga banga habang nakikipagsayaw sa isang lalaking mandirigma. Sa mga tribo, sinasayaw rin ito ng mga pinakamahalagang tao tuwing may kasiyahang pangkomunidad. At dito nagtatapos ang kwento ng Tik-Tik-Tikatik. O mga bata, may natutuhan ba kayo sa ating kwento ngayong araw? Ibahagi ninyo sa comment section.